Ang storya natin ngayon ay merong patungkol sa ating ikalawang santong Pilipino at ito ay si San Pedro Calungsod. Noong nasa seminaryo pa ako ay natutunan kong magsulat ng journal. Madaling araw ng April 5, Easter, araw kung kailan muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos kong magsulat ng journal noon ay tinabi ko muna yung libro. Nagdasal ako noon ng morning prayer at habang nagdadasal meron ako napansin. Unti-unting bumubukas ng bahagya lamang yung libro dahil din sa hangin na nangagaling sa electric fan. Yung binuklat ko ay napunta ako doon sa first page kung saan nagsulat ako ng first journal ko dito sa librong ito. Napansin ko nga na meron akong sinulat, malaking number 2. Dahil nung araw din na yun, ang dami kong nakikita na meron patungkol sa number 2. At maraming mensahe din ang kasabay nito. Meron nga ako dito na sulat, ang nakalagay merong page 22 at page 23. At sa hindi naman inaasahan na pagkakataon, sa pagtapos ko ng pagsulat ng journal noong April 5, doon ko lang din na-realize na nandun ako sa page 322 and 323. At ang pahina na ito ay merong punong-puno ng storya na meron ding puro number 2. Bago matapos ang araw ay meron akong nakitang post sa isang social media. At ang sabi dito, the original feast day of St. Pedro Calungsod is April 2. At dahil dito, meron akong naalala na dati meron akong post about San Pedro Calungsod at ang storya na yun ay punong-puno ng number 2. Eto, panoorin natin. Dalawa ang ating santong Pilipino. Ang una ay si San Lorenzo Ruiz at ang ikalawa ay si San Pedro Calungsod. Ang araw kung kailan namatay si San Pedro Calungsod ay April 2. Si San Pedro Calungsod ang patron saint of the youth o ng mga kabataan. Siya rin ang patron saint ng mga altar boys at ng overseas Filipino workers. Sa imahe ni San Pedro Calungsod, usually meron tayong makikita dalawang bagay. Isa ay ang palm leaf at ito ay sumisimbolo sa pagiging isang martir. Ang ikalawa naman ay ang isang libro na ang tawag doon ay Doktrina Kristiyana. At ito ay ang dalawa sa kauna-unahang libro para sa katekismo. Ito naman ay tungkol sa kamatayan niya. Spears were thrown towards them by the two killers, Matapang and Hirao. They were Christians, but they became apostate. And he evaded until he was struck. Merong miracle of San Pedro Calungsod na accepted ng church. Merong isang babae na clinically dead na, pero nabuhay siyang muli through the intercession of San Pedro Calungsod 2 hours after niyang magkaroon ng heart attack. Pope John Paul II beatified San Pedro Calungsod. Kaninang umaga, tinignan ko yung FB memories. On this day, 2 years ago, nag-post ako na mayroong kinalaman kay San Pedro Calungsod. At ito pa, isa pang 2 na share ko sa inyo. Ito, to God be the glory.